Mga idol, totoo nga ba ang sikat na Titanic ay hindi pala lumubog? Oh, tunay po kaya yung Kuya Jibe? Tara-tara po at alamin po natin. Babala lang mga idol. Pwede po makasira ng inyong childhood memories kapag napanood niyo po ang video ito. Kung ayaw naman po masira ang inyong childhood memories, skip niyo na lang po ang video ito, okay? Noong taong 1997, sumikat po ang isang movie na kung saan pinag-usapan po sa buong mundo at ito na po ang moving Titanic. Sa atin pong nakasanayan na movie, meron pong dalawang karakter o dalawang bida sa kwento at ito po ay si Jack at si Rose. Si Jack po ay ginanapan ni Leonardo DiCaprio at si Rose naman ang gumanap po sa kanya ay si Kate Elizabeth Winslet. Ang moving Titanic po ay about sa isang barko o ship na lumubog at meron po dito naganap na love story, tama po ba? At dito po sa moving Titanic, si Rose ay nagmula sa pamilya na ubod ng yaman. Sa makatuwid, si Rose ay nakasanayang maranasan ang puro high class. Samantalang si Jack naman po ay makukonsider po natin dito sa kwento na low class. Pero kahit ganun pa man po ang kanyang level, ito naman po ay mayaman sa pagiging mabuting tao. Fast forward na po tayo mga idol. Alam naman po nating lahat na sa movie, si Jack at Rose ay nagkaing laban o nagkaibigan sa maikling oras at panahon lang. Alam nyo ba mga idol na meron pong conspiracy ang mga fans about sa movie ito? Na si Jack daw po ay isang time traveler. Opo, tama po kayo narinig. Time traveler na kung saan nagmula po siya sa future. Sabi po nila, nabanggit daw po ni Jack sa movie na siya daw po ay taga Chippewa County at siya daw po ay nangingisda doon sa man-made lake. Na kung saan ang man-made lake ay nagawa noong 1917. Kung iisipin nyo mga idol, yung paglubog po ng Titanic ay naganap noong 1912. So ibig sabihin, galing na po sa future si Jack. Sabi-sabi po ng iba, kaya daw bumalik ng taong 1912 si Jack para iligtas niya po si Rose sa bingit ng kamatayan. Hanggang sa dumating na nga po yung oras na tumama na po at nabangga na po ng barkong Titanic ang iceberg. At dito na po nagsimula magkaroon ng butas ang barkong Titanic. At dito na po unting-unting lumulubog na po at nahahati sa gitna ang ship na Titanic. At kung mapapansin nyo mga idol, yelo na lang po ang pagitan ni Jack at Rose at mamaya-maya na kaunti lang, bibitaw na si Jack. At yun, ang nangyari sa movie parang tragic love story na malungkot yung ending ng movie. Pero alam naman po natin mga idol na minsan ang history at ang movie ay magkaiba talaga. Alam nyo ba, sa history, iba po talaga ang nangyari. At yun po, dito na po papasok ang totoong nangyari about sa Titanic. Ang Titanic nga ba Kuya JB ang totoong lumubog o hindi? Hindi daw po yung Titanic ang lumubog, okay? Noong taong 1907, meron po talagang dalawang kumpanya na kung saan nagagawa po sila ng mga ship o barko. At ito na po ang Cunard at ang White Star Line. At ang una nga po nakagawa ng dalawang barko noong taong 1907 ay ang Cunard. Meron po siyang dalawang barko, ang Lusitania at ang Mauretania. Ang dalawang barko po ito ay nagset ng record na pinakamabilis na barko noong mga panahong yun. At dumating na nga po ang panahon na kung saan nag-launch na po ng panibagong malalaking barko ang White Star Line na competitor ng Cunard. Ang White Star Line ay nagpakilala ng tatlong malalaking barko at ito po ang una, RMS Olympic. Ito po ang pinakaunang nagawa ng White Star Line. Sumunod naman po dito ang RMS Titanic. At ang panghuli ay ang Britannic. Yan, bali tatlo po. Ang tatlo pong barko ng White Star Line ay ginawa sa iba't ibang lugar. Mukhang pinaghandaan po at pinalaki pa ng husto ang mga barkong ito. Ang panlaban po ng Cunard Line ay yung bilis ng kanilang mga barko. Samantalang ang White Star Line, ang mga tatlong barko na create nila
ang RMS Olympic, Titanic at saka ang Britannic, ang kanila pong advantage ay yung komportable ang mga taong sasakay dito. Ang Cunard, kung gusto mo mapabilis, doon ka sa Cunard. Ang White Star Line naman, kung gusto mo komportable ang iyong pagsakay, ididini ka sa White Star Line. Gayon yun. Alam nyo ba, ang una to po talagang bumiyahe sa White Star Line ay ang RMS Olympic. Yan daw po talaga ang pinag-usapan sa buong mundo na meron pong bagong barko kung napakaganda. Kaya lang, isang araw, nung unang bumiyahe po ang RMS Olympic, nagkaroon po dito ng disgrasya o aksidente. Ang RMS Olympic ay bumangga sa isang ship war. Alam naman po natin lahat, ang ship war nakakasira po talaga. Kung sino man po mababangga ng ship war, talagang masisira po ang barko. Tumama po dun sa unahan ng hook, yung The Olympic, kaya nabutas po yung may bandang likodan ng Olympic. At dahil 2 weeks na nga lang po ang natitira bago po sila mag-launch ng RMS Titanic, na-aksidente nga po yung RMS Olympic. Hindi pa po nagagawa noon ang Titanic. So, ang ginawa po ng may-ari, pinalitan po ng pangalan ang RMS Olympic ng RMS Titanic. At yun na po ang inilaunch sa mga tao noong mga panahon na yon. At ipinakilala na ang Titanic ang pinakaunang barko ng White Star Line. Kung titingnan nyo mga idol, parehong-pareho talaga ang hitsura ng RMS Olympic at saka ng RMS Titanic, diga? Kaya lang, ayaw mababalita ng may-ari na may sira po yung RMS Olympic. So, para po malinlang ang mga tao, tas nilagyan po niya ng twist. Pinagpalit niya po ang pangalan ng RMS Olympic at RMS Titanic. Pinag-swap po. Inukit po nila doon sa tabi ng barko. So, noong 1912, ang nasakyan po ng mga tao ay ang RMS Olympic na ang pangalan lang nakalagay dito ay Titanic. Hanggang sa kalagitnaan na nga ng biyahe ng RMS Olympic, which is Titanic ang nakalagay, dito na po lumubog ang barko dahil nga po sa malfunction at sira ng RMS Olympic. Alam nyo ba mga idol na planado daw po ito ng may-ari? Gawa ng gusto na po mapalubog yung RMS Olympic dahil para makuha daw po ang insurance ng barko at para gastusin sa panibago niyang mga barko, which is ang RMS Titanic, ang Britannic. So, yun mga idol, ang totoong lumubog po talaga ay yung RMS Olympic, hindi po yung Titanic. Pinag-swap lang po yung kanilang mga pangalan, pero ang tunay, ang lumubog daw po ay ang RMS Olympic. Tumagal pa po ang barkong RMS Titanic, yung original na RMS Titanic hanggang 1934 po ito nag-operate. At yung Britannic naman po ay naging hospital ship na lang. So, yun pala Kuya GB, ang tunay po palang lumubog ay ang RMS Olympic, hindi po yung Titanic. Nagulat nga din si Kuya GB nung nalaman na hindi pala yung Titanic ang mismo lumubog, kundi yung RMS Olympic. Sabi din nga po nila, halos yung mga taong nasa loob ng RMS Olympic na lumubog ay kakompetensya daw po nung taong gumawa ng RMS Olympic. Yun, so planado nga po pala ang paglubog ng RMS Olympic, yun po sabi nila. Sabi nila sa movie, bumangga daw po ito sa iceberg. Pero doon sa history naman, dahil daw po nang sira talaga ng barko, may malfunction po sa barko talaga, kaya lumubog yung barko. Yun. Kung kayo po ay tatanungin ko, naniniwala po ba kayo na ang totoong Titanic ay hindi lumubog? Naniniwala ka rin po ba sa mga kwentong ito? Kayo po ba, napanood nyo na po ba ang movie ng The Titanic noong 1997? Comment nyo nga po sa comment section at share nyo na po ang video ito sa mga friends nyo para malaman din po nila na hindi po pala ang totoong Titanic ang lumubog. Cute!